dear beloved, Boss Mike, Cervera. Aba ho, mga kababayan, kung inyong maaalala, meron ho tayong tinalakay dito na mga usaping cheque, mga kababayan. Apo, ayan ho, oh. Naalala nyo ba yan? Hindi yan. Yan. Kaya lang, mga kababayan, kung inyong mapapansin nga naman, hindi ho naipakita sa litrato na yan, yung pong, tawag din mga kababayan ko, yung pong date ng cheque. Bakit ba hindi na ipakita, Boss Mike? Yan lang eh. Ito, yung isa. Tingnan natin. Ayan, yun nga, April, 2023. Ito, meron. So, yan na lang yung ipapakita natin, mga kababayan. Ha? Yan ang malaking issue ngayon. Mga kababayan, napakalaking issue at napaka-OA ni Ted Filon dyan. Alam nyo, mga kababayan, napakadali lang ipaliwanag yan eh. At napakadali lang unawain. Ewan ko bakit ginagawang issue. Siguro, si Ted Filon, mga kababayan, alam nyo naman yan eh. Diba? Minsan talagang hindi mapagkaila yung pagiging DDS din eh, no? Ito na mga kababayan. So, pakinggan natin. Pakinggan ho natin ha. Tingnan ho muna natin. Ito, yan, lakihan mo, Boss Mike. Kung inyo hong makikita ho rito, sige, para ho matandaan nyo, no? Tandaan yung maigi. Kasi hindi natin pwedeng pagsabayang ipakita sa screen. Makikita nyo nga ho rito ay Abril 2023. Okay ha, tandaan nyo yan. Abril, ano ba yan, 18 o 13 o basta. April 2023 ho. At ang halaga ay 84,200,000 mga kababayan ko. Ay maliwanag ho. Manager's check. Ano po? Manager's check. Ngayon ho, mga kababayan, ang mga DDS kasi, pinupuna nila na bakit daw kulay-pulay yung markings o yung 84,200,000. Bakit daw? Ay, meron ho talagang ganyan. Siguro, hindi pa ho sila nakakapagpagawa ng manager's check. Kaya ho, ignorante sila dyan. Mga kababayan, mga ignorante yan, yung mga nagsasabi, bakit pula? Ganyan naman. Ignorante nga ni mga kababayan. Sige. So, eto ho ngayon ang malaking issue at nagba-viral na tila ba tinitira nila ito hong manager's check na nakapangalan kay Ramil Madriaga. Ano po? Ito ang paliwanag ho, mga kababayan, ha? Susubukan ho nating ipaliwanag na maigi sa abot ng ating makakaya. Pasok. Nakapangalan sa kanya land bank ito. Alright? 84 million. Ang petsa nito, April 18, 2023 eh. Okay. Nung panahon na iyon, si Marcos na ang presidente. Iyan ho mga kababayan ko eh. Porke ba 2023 yung cheque? At bakit kailangan isingit yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos dito eh? 'Di ba? Bakit? Bakit kailangan mo isingit, Ted? 'Di ba? Huwag mo isingit. Bakit sinisingit mo? Ano ba yung kinalaman ni Pangulo sa transaksyon ni Ramil Madriaga kay Rodrigo Duterte at Sara Duterte? Ano yun? Nagpaalam sila? Ito naman si Ted kasi masyadong exaggerated yung paliwanag. Tuloy. At siya ay may kinakaharap na kaso. Inaresto siya July ng 2023. April July daw. itong checking ito. July daw, mga kababayan, July. At ang cheque daw, April. Tignan nyo, mga kababayan. Itong checking ito. Paano nangyari? Well, alam niyo yun, kita nyo? Gusto ko lang, wala nagtanong nito eh. Tingnan nyo yung reaction, mga kababayan eh. Parang ano talaga eh, mga kababayan, para bang gusto niyang i-express na may something dito eh. Mukhang may mali talaga rito eh. Di ba? Yung po yung
gusto niyang palabasin sa reaction niya. Eto, papaliwanag ko. Papaliwanag natin. Kasi hindi naman tayo bobo, tanga. Ano? Eto, mga kababayan, ha, panoorin nyo. Pakinggan nyo, ha. Na ang amount, nakapangalan sa kanya, land bank ito. Alright? 84 million. Oh. Ang petsa nito, April 18, 2023 eh. Oh, tama. Nung panahon na iyon, si Marcos na ang presidente at siya ay may kinakaharap na kaso. Inaresto siya July ng 2023. April itong checking ito. Oh. Paano nangyari? Alam niyo ho, yun, medyo gusto ko lang, wala nagtanong nito eh. During Mga kababayan ko, July, inaresto. April, yung cheque. Nasaan si Madriaga nun? Nasa kulungan o nasa labas? Isipin nyo maigi mga kababayan ko kasi medyo mapanlin lang itong itong reaction ni Ted Filon eh. Mga kababayan ko naman, Abril, nasa labas, maaaring magtransaksyon kung yun yung tanong. Maaaring magtransaksyon kung ang gustong itanong ni Ted Filon, bakit paano nangyari yun? April tong cheque eh. July na huli eh. Bakit? Ted Filon, nasa kulungan ba si Ramil Madriaga nung Abril? Di ba nasa laya? Nasa labas? Pwedeng itransact. Ito naman si Ted Filon. Okay. Okay, di ba? Pwede, hindi. Tama, mali. Mga kababayan, kayo tatanungin ko. July na huli, inaresto si Ramil Madriaga. Yun muna yung tanungin natin yung masyadong OA siya. Masyadong OA si Ted dyan. July, nahuli. Paano kang April itong check? Paano nangyari yun? Sige nga ho mga kababayan, yung mga bobong DDS, yung reaksyon ang tinitignan, hindi pinag-aaralan kung ano yung sinasabi. Doon lang mga kababayan sila nagre-react. Yung reaction kasi. Abril yung transaksyon ng cheque. Mangyayari talaga yung kasi wala pa naman siya sa loob Ted Filon. Si paring Ted naman obvious na obvious ka ngayon, July kamo, sa'yo nang galing. July, inaresto si Ramil Madriaga. Sa panahon ba ng Abril, hindi siya pwedeng magtransaksyon ng mga kwarta? Hindi ba? Pwede! Kasi nasa laya pa. Yan! Baka naman baka naman July, April, ganon. Baka naman napalitan na yung pangalan ng mga buwan, sabi ni Solidad Cunanan, na pwede na yung July, palit na ng Abril. Mauuna na yung July kaysa sa Abril. Di ba? Yun po yung Tapos sabay sasabihin mga kababayan, hindi nyo ba nakita ito? Hindi nyo ba napansin? Eto namang kausap na si Chua, mukha namang hindi na pag-aralan din ito. Mukhang mas magaling pa tayo. Di ba? Mukhang mas magaling pa tayo. Si Chua nararatel Hindi makasagot si Chua Kong! Baka naman bagong gising lang si Congressman Chua. Kaya hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin din ni Ted Filon at si Ted Filon daig pa nag-hysterical na mga nganak. Ito. Ayun pakinggan nyo uli natin, mga kababayan. Pakinggan nyo uli. at siya ay may ito Nung panahon na iyon, si Marcos na ang presidente at siya ay may kinakaharap na kaso. Inaresto siya July ng 2023. Okay. April itong checking ito. April yung checking yan. Ay, Tingnan nyo, paano daw nangyari? Ted Filon naman paanong nangyari? Maaari talagang mangyari na makapag-transaksyon kasi nga Abril yun.
July ka mo nga na aresto eh. Abril eh. Marites Musti, di naman tayo pinanganak kahapon eh. O, dito naman tayo. O, tapusin na natin yan. Iwan na natin dito. Ha? Iwan na natin. Hindi ako nagnakaw. O, iwan na natin yan. Dito naman tayo sa sinasabi niya na panahon daw ni Pangulong Bongbong Marcos yung 2023. Papaliwanag ko mga kababayan ha. Sa abot ng ating kakayanan at sa abot ng ating eksperyensa. Ano po? Pakinggan nyo ito. Sige, pasok. Na ang amount nakapangalan sa kanya land bank ito. Alright? 84 million. Ang petsa nito April 18, 2023 eh. April 18 nga, 2023. Yan ha. Ano naman problema doon? Kung April 18, 2023 naka-date ho yung cheque. Ano problema? Isipin nyo maigi ha. Ano ang problema, Ted Filon, kung naka-date ng April 18, 2023? May problema ba doon? Baka nakakalimutan ni Ted Filon, aminado si Ramil Madriaga na bagman siya ni Rodrigo Duterte at bagman din siya ni Sara Duterte. Bagman nga ni... Tama, mali. Bagman, di ba? Mga kababayan ko, kung bagman ka, anong problema sa 2023? May problema ba doon? May question ba doon? Wale. Para i-connecta mo si Pangulong Bongbong na siya ang presidente, hindi mo ba pwedeng i-connecta na April 18 ito, 2023. Si Sara na ang vice-presidente. Tao pa mo ha! Tama mali. Bakit si Pangulo ang dinikit? Si Sara nga ni ang itinuturo na ginawang bagman si Ramil Madriaga, Manong Ted. Di ba? Hindi ko lubos maisip bakit ang ginamit na idikit na pangalan si Manong Bongbong samantalang si Sara ang itinuturo na ginawa siyang bagman. Ang tao pa ko ha! Actually, kagabi ko pa ito tatalakayin. Kagabi pa ito nakasit tatalakayin ko sana Nung makita ko, nakalive ako mag-isa Yung pala, yung admin, mga kababayan, nag-replay Sabi ko, nag-replay yung admin, gustong kumita. Sige, hayaan mo na. Diba? Tama, mali, mga kababayan. Isipin nyo maigi. Kasi mga kababayan, kung papanoorin nyo, si Ted Filon, mapanlil lang yung reaction. Nakuha nyo, mga kababayan, ha? Medyo dagdagan ng talino. Dagdagan nyo ng talino. Kasi, malilin lang kayo nito. Yung reaction dito, ni Ted Filon, mapanlil lang. Talagang unang tingin mo, parang may mali talaga. Pero nung pinakinggan ko, bawat salita, pukin ang ina. Ted Filon, iba. Ang tao pa ko ha. Diba? Diba? Iba Iba ay Chang, si Arnold Lopez wala pa. Iba talaga mga kababayan, sige, ayan na ha. Total naman, pakinggan nyo munang buo. Pakinggan nyo ang buo ha. Kaya lang kasi ito nangangapiright kasi. Nangangapiright ito Ted, huwag mo nga i-copyright ako ha. Baka mainis ka sa akin. Ako naman may kalayaan din na ipaliwanag yung aking pangunawa sa mga bagay-bagay na ating nasusundan. Tulad nito, mukhang may something akong nararamdaman sa pagpapaliwanag mo rito. Unang-una, yung reaction ng katawan, ulo, at yung pagsasalita mo,
at yung pag-deliver ng mismong reaksyon, mga kababayan, mukhang may something talaga eh. Ito na mga kababayan ka, pakinggan nyo. Yan na. Na ang amount nakapangalan sa kanya land bank ito. Alright, 84 million. Ang petsa nito April 18, 2023 eh. Nung panahon na iyon, si Marcos na ang presidente at siya ay may kinakaharap na kaso. Inaresto siya July ng 2023. April itong checking ito. Paano nangyari? Alam niyo ho, yun, medyo gusto ko lang, wala nagtanong nito eh. I think this is a valid question. Nagharap ka nagkwento ka ng ganito, nagbigay ka ng copy ng cheque, anong paliwanag mo sa petsa? Narinig niya? Ang tanong niya, petsa, pinagdiinan si Ramil Madriaga ay July nakakulong. Paano nga naman daw nangyari na magawa niyang makapagpagawa pa ng manager's check sa bangko? At ito pa mga kababayan, yung petsa at bakit daw panahon na ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Okay? Panahon na ni Pangulong Bongbong. O sige, isa-isahin na ho natin para ho matapos na. No? Para ho matapos na. Okay. Pasok! Na ang amount nakapangalan sa kanya land bank ito. Nakapangalan nga po yung cheque sa land bank. Ito po yan. Yan ha. Mga kababayan, lakihan natin para makita nyo. Ito ho yung tinutukoy ni Ted Filon. Manager's check, Ramil Madriaga, Abril 18, 2023. Nagkakahalaga ng 84,200,000. Yan po yung binabanggit ni Ted Filon. So, balikan natin si Ted. Pasok! 84 million. Ang petsa nito April 18, 2023 eh. Yun. Ang petsa nito, April 18, 2023 eh. Tama? April 18, 2023. Ano ba sinabi ni Ramil Madriaga? Bagman siya ni Sara Duterte. Bagman siya ni Digong. Tama, mali? Ibig sabihin, bagman siya ng mga Duterte. Ngayon, di yata naisip ni Ted Filon ito. Pero bago natin ituloy yan, sagutin natin yung mga bobong mga mahihinang nilalang na nagpo-post sa social media na peke daw yung cheque. Kung peke yan, yun ang unang titirahin ni Ted Filon. Tama? So, hindi niya binanggit na peke yung cheque kasi alam niya na totoo yan. Okay. So, ngayon, punta na ho natin yung sinasabi niya na April 18 ito 2023. At ang presidente, si Bongbong Marcos. Ngayon, mga kababayan, hindi naman ho nabanggit ni Ramil Madriaga si Bongbong dito na bagman. Ang bagman na tinuturo ay si Sara Duterte at si Rodrigo Duterte. Tama ho ba mga kababayan? Tama, bagman. Ngayon, sino po ba ang presidente noong 2016 to 2022? Mga kababayan, sino? Hindi ba si Rodrigo Duterte? Sino naman ang bagman, panahon na yan, ang bagman ni Sara? Si Ramil Madriaga. Ni Sara, si Sara mismo. 2022 hanggang 2028, Vice President pa ho si Sara Duterte. Ngayon, balikan ho natin mga kababayan. Bigyan natin ng kwento. Kung inyong matatandaan na binanggit ni Ramil Madriaga na bagman siya ni Digong, ito mga kababayan hindi ba pwede na yung pera na malaking halaga na yun huling withdraw na ni Digong yun? Dahil nga bagman siya, Ramil Madriaga, balik mo na yung pera, tapos na yung pagiging presidente ko, i-withdraw mo na lahat yung pera para magkapera na tayo. Tama, mali, mga kababayan, Tama, mali. Pwede nang i-withdraw yun, alangan naman na,
2022 na, magano na ako. Sa dami ng ninakaw ni Digong, mga kababayan, hindi niya basta-basta ma-withdraw lahat yun. Kaya yung mga dami niya, pinagkukuha niya. Yung mga dami na pinagkukuha niya, mga kababayan, hindi niya na nga matandaan minsan. Ito pa lang si Ramil Madriaga. Ngayon, mga kababayan ko, ngayon, ito. Maaari kasi na, Ram, withdraw mo yung pera, i-withdraw mo na lahat. Magkano pa ba yung perang laman ng account? Bossing, Digong, meron pa akong 84 million. Withdrawin mo na lahat. Ngayon, mga kababayan, maaaring hindi naman yan kay Digong. Teka. Baka naman kay Sara. Dahil bagman din siya ni Sara Duterte. Ayon kay Ramil Madriaga. Siya ang umamin, bagman ho ako ni Sara Duterte. Baka naman ho yan, yung confidential fund na hinahanap natin, na napakarami. May 125 million. Meron pang hinahanap ngayon na disallowance sa kanyang confidential fund na 375 million. Malay, pasok Di ba? Pasok yung pera hindi lang ho yan. Meron pang binibintang na, nakakatanggap di umano ang Sara Duterte nyo ng pera sa Pogo. Pera sa mga illegal na droga. Napakaraming source ni Sara kung totoo yung inaakusa sa kanya. Tama, mali. Kaya lang ho, ang pinagtataka ko na tila ba si Ted Pailon nililin lang yung mga tao, sukdulan na idikit pa yung pangalan ni Pangulo. Ano bang alam ni Pangulo dyan? Para bang sinasabi ni Ted Pailon kasi, bakit panahon ito ni Presidente Marcos So, ibig ba sabihin dahil panahon niya, alam niya yan? Tanong ko sa inyo, alam ba ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng transaksyon, whereabouts ni Sara Duterte at ni Digong? Nagpapaalam ba si Sara Duterte kapag ito ay tatanggap ng pera kung kani-kanino? Alam ba at nagpapaalam ba si Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong kung magnanakaw siya sa pamamagitan din ng mga droga at sa Parmali? Hindi ho! Hindi nagpapaalam. Kaya Ted Pailon, parang awa mo na, por favor, iho di puta. Huwag mong ididikit yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos dyan sa kung ano yung ginagawang katarantaduhan ng mag-amang Duterte na yan. Di ba mga kababayan, ang liwanag Ngayon, eto pa ho ang isa, mga kababayan ko. Isa pa ho na punto. Abay, hintayin mo Ted Pailon. Dahil yung mama na self-confess na bagman ng mga Duterte, abay handa na ipakita, ipabusisi, pumirma ng bank waiver para patotohanan yung kanyang sinasabi. Hindi mo nabanggit yan Tama ho ba, mga kababayan? Self-confess na bagman ng mga Duterte, abay, gustong patotohanan ang kanyang lahat ng sinasabi sa pamamagitan ng mga cheque na yan, sa pamamagitan din ng pagpirma ng bank waiver para mabusisi yung mga bangko na yan. Ang tanong ko, si Sara Duterte, pipirma ba? Si Rodrigo Duterte, pipirma ba? Si Mans Carpio, pipirma ba? Di ba? Imbis na harapin si Ramil Madriaga, mga kababayan ko, nagtago Hindi nagpapakita Alam nyo kung ano yung pinanggigilan ni Sara Duterte?
hindi ho yung pagiging bagman, kundi galit na galit si Sarah dun sa issue na binulgar na mahina ang ulo niya at mukhang nilalakad yung mga grado niya para siya'y makapasa. Sa madaling salita, galit na galit si Sara Duterte, hindi po dun sa mga pera. Doon po sa sinasabi na bobo sa eskwela si Sara Duterte. Di ba? Oh, tama mga kababayan? Iyaan yun, Ted Filon. Kaya, eto, tingnan nyo, dinadamay yung pangalan ni Pangulo eh. Ito, April 18, 2023 eh. Nung panahon na iyon, si Marcos na ang presidente. O, kita nyo, anong kinalaman ni Pangulong Bongbong Marcos doon? Na-explain ko na. Alangan naman na lahat, ultimo pag-utot, pagtain nila. Sorry naman sa nag-aagahan, hapon na natanghalian, Oo, mga kumakain, sorry naman o. Diba? Yung paliwanag ni Ted Filon, mapanlil lang mga kababayan. Mapanlil lang ho. Oo. Hindi ko makuha yung punto eh. At siya ay may kinakaharap na kaso. Inaresto siya July. Oh, July, inaresto. July, inaresto ha. July. May kinakaharap na kaso, July, inaresto. 2023. April itong checking ito. Oh, April yung check-in na to. Oh, so ibig sabihin, mas nauna na ba ang July sa Abril? Paano nangyari? Alam niyo ho, yun, medyo gusto ko lang, Kita wala nyo, nang tanong nito eh. During, Oh, kita nyo mga kababayan yung reaction, expression ng kilos, salita. Abay, malisyoso. Diba? Malisyoso talaga. Diba? Masyadong ginagalingan mga kababayan para lituhin ang sambayanan. Diba no, LB, Masyadong masyadong nililito ang taong bayan eh. Masyadong ginagalingan para lituhin ang taong bayan. Malisyoso, parang aminado ko. Ito na. I mean, I think this is a valid question. Anong valid question? Ikaw naman napakababaw niyan. Ang nagsabi nga sa akin, yung anak kong bunso, grade 5 lang eh. Sabi nung grade 5 na anak ko Dati parang may mali doon sa sinasabi ni Ted Filon. Sabi ko, alin doon anak? Yung sinasabi niya yung cheque, tapos si Pangulong Bongbong Marcos daw, dapat daw panahon ni Pangulo daw dapat yata alam niya yon, ganon-ganon. Nung pinakinggan ko, tama yung grade 5 na anak ko Buti pa yung anak ko, mana sa akin Magaling mag-isip ng mga bagay-bagay kung nagsasabi ka ng totoo tuloy, tingnan nyo. Nagkwento ka ng ganito, nagbigay ka ng copy ng cheque, ano paliwanag mo sa petsa? Kita nyo? Anong paliwanag mo sa petsa? Bilang respeto, wag natin tawaging bobo ito. Ted Filon, kung issue mo, petsa, maaari talaga Kasi ang Abril ang mauna kaysa sa July ng pagkaka-aresto niya. Tama ba? Magaling ho yung Troy Cervera yun ho, kasi mga kababayan, nahahawa na sa akin sa hilig ko sa politika. Siguro, idol ako ng anak ko. Kayo na ho ang umusga kung yung petsa lang pala yung issue niya. Tandaan nyo ho mga kababayan, hindi pa ho nagpapalit yung pong July at Abril. Alam nyo, ako sana maniniwala kay Ted Filon kung mauna ang July sa Abril. Pero hindi ho Chinek ko kanina bago ako mag-live na baka mamaya nga napalitan na. Abril pa rin ang nauna. Kita nyo mga kababayan January, February, March, April. Okay, April. April April, May, June, July. Manong Ted, 4 na buwan bago siya maaresto. Yung 4 na buwan na yon, abay pwede ka pang mambuntis ng 5 babae. Marami pa kaming gagawing bengbangan ni Osang.
kung sakali na jowa ko si Osang, yung 4 na buwan na yan, mga kababayan, napakaraming bengbangan pang mangyayari sa aming dalawa. So, ibig sabihin, ko rito, mga kababayan, ang ibig kong sabihin dito, mga kababayan ko, kung maraming mangyayaring bengbangan, kung syota ko si Osang, marami ring beses na po pwede akong mag-withdraw, pumunta ng bangko, makipagkwentuhan, kung kani-kanino, mag-deliver ng pera, kung kani-kanino, pwede kong gawin yun kasi malaya pa ako. Ang tao pa ko ha! Tama ba? Tama? Tama, mali. Tama, mali. Yung mga late, unahin nyo dun sa umpisa kasi hindi nyo maiintindihan yung sinasabi ko. Ewan ko sa inyo. Di ba mga kababayan? Tama, mali. Tama. Press 1. Wala. Sunog. Oo, tama ka, Marites Musni. Susunog talaga. Shout out muna natin si Pangulong Bongbong, si Sandro Marcos, tsaka si First Lady. Habang nag-aalmusal, nanonood sa atin. Ang tao pa ko ha! Ewan ko, mga kababayan ko. Anyways, kasi talagang ewan ko ba? Bakit pa sila nanggigigil din bakit pa sila nanggigigil? Hindi na lang hintayin yung pong ilalabas na record ng kanyang bank accounts na nagpirma naman na ng bank waiver para humasilip ng kung sino ang mauutusan diyan po sa Kongreso, di po ba? Hayaan na natin yun. Wala gigil na gigil talaga mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike Cervera.